I am Captain Jumar D. Indagoy, Officer Das 148315, proud member of OPC Class 67, Lacan Lawig of 2016, from the IP community, member of Bagubo, Tagabawa Tribe. Siya po ako membro ng IP community. Gusto ko lang po, ako po isang IP officer na nakadestino po sa 89IB. Ito po, gusto ko po ituro sa inyo kung ano po yung tinuturo namin. Gusto pong i-share sa inyo kung ano po yung tinuturo namin sa aming tropa bago po ma-deploy. Since yung unit namin is nasa loob ng indigenous cultural community. Halos lahat po ng mga barangay na-cover po ng 89IB ay isa pong indigenous cultural community. Kaya bago po pumasok ang tropa, tinuturuan po natin sila kung ano po yung dapat gawin. Para po, hindi po tayo lalabag dun sa customary law ng isang komunidad. No? Una, tinuturuan po natin sila nung, ano yung FPIC, yung Pre-Prior Information Consent. Bago po magpasok ang ating tropa sa loob ng isang sitio, isang barangay, kailangan po itong FPIC or Pre-Prior Information Consent. Gusto po, nice po magpaalam po sila kung sino man yung mga IP leaders, mga dato, barangay officials, kung ano po yung main reason bakit po sila pumasok sa isang cultural community. Ano po yung gusto nila, ano po yung maitulong ng tao, bakit andyan sila sa isang komunidad. Kaya po, yun po yung unang tinuturo natin sa ating mga tropa bago po sila i-deploy. And then, yung explanatory. Tinuturuan po natin yung tropa regarding po dito sa explanatory. Kung paano nila explain kung ano yung task ng isang unit. Bakit sila pumasok sa isang indigenous cultural community. Ano yung reason bakit andyan sila. Kaya mahalaga po itong FPIC at saka explanatory. Para po, maganda po yung pakikitungo natin dun sa mga civilian, dun sa mga IP leaders, at lalo na sa mga IP lomads na nasa loob po ng isang sitio o barangay. And then, isa po sa tinuturo natin yung paano po yung mga good practices, no, na naumpisahan po natin since nagsimula po tayo mag-engage sa ating mga tribo na nasa area. Isa po dito yung tampura. Ano po yung tampura? Ito po yung isang kasunduan o ritual na para po na pagpasok natin, magkaroon po tayo magkasunduan between sa tropa at sa mga IP leaders na one of the good example na nagawa namin itong tampura namin sa mga IP leaders dito sa Bukidnon na dapat wala ng IP leaders or IP member na magtanggap ng NPA. Kung sino man yung magtanggap ng NPA, obligado po yung mga IP leaders na dapat lumabas sila dito sa ancestral domain. Sila po ay bawal nang pumasok sa area ng Bukidnon kung sila po ay mapatunayan na sila ay nagkukup ng mga NPA. And then, isa pa pong example dito na kung may mamatay man na dapat po na walang mamatay na tropa, ng sundalo at sa mga IP leaders para hindi po masira ang kasunduan. Ito po isang ritual na dinaluhan po ng ating mga tataas na IP leaders at saka yung mga officer po ng nasa unit natin. Ito isang magandang practice na nagawa po namin sa aming unit. And then, yung reconciliation. So, alam po natin na maraming panahon, matagal na panahon na ang ating mga tribo ay nagamit ng CPP-NPA. Nagamit sila po ang na-agitate, na-organize, na-mobilize dahil po sa lack of education. Kaya po, nung nagkaroon po ng pagkakataon na maturuan po yung tribo natin, may hinanakit po sila dun sa ating mga previous unit, yung sa mga FR, yung mga former rebels, kaya nagkaroon po tayo ng reconciliation. So, ito po ay isang programa na magkapatawaran po both sides between
sa mga sundalo po, kung ano man yung pagkukulang ng sundalo, yung gobyerno, kung ano yung pagkukulang ng gobyerno, yung tribo, kung ano man yung pagkukulang ng tribo. Yun po yung tinuturo namin dun sa mga tropa bago po ma-deploy sa isang area. Para po, ma-meet po natin yung kung ano po yung gusto nating mangyari doon sa loob ng indigenous cultural community. Itinuturo din po natin sa ating tropa kung ano ba yung mga rights ng mga tribo. Ano ba yung 4 bundles of rights? Ng rights to ancestral domain. Ang tribo po natin ay may sarili-sarili po tayong ancestral domain. Yung claims po. Tinuturo po natin sa sundalo kung ano po yung mga bawal. Example doon, bawal po na bumili ng mga lupa doon sa loob ng area kasi claims po ng tribo yun. Bawal po tayong magulo sa loob ng ancestral domain. Pangalagaan po natin kung ano yung nasa loob. And then, yung right of self-governance. Turuan po natin yung tribo. Pagpasok po ng tropa, turuan po natin yung mga IP leaders na dapat po sila po yung mismong mag-govern sa kanilang sariling lupa. And right for social justice and human rights. Ituro po natin sa ating tropa, itong mga tribo ay may sarili din po silang karapatan. Kagaya po sa ating mga sundalo, may karapatan din po tayo. Pantay-pantay po ang karapatan, maging tribo ka man o hindi. Yun po tinuturo natin sa ating mga tropa bago po sila ma-deploy. And right, cultural integrity. Ito po yung tinuturo natin na good practices po na hanggang ngayon yung sundalo natin nasa loob. Hindi po siya nagkaroon ng mga problema. Tinuturo po natin kung ano po yung dapat nilang gawin. Nagkaroon po tayo ng series of lectures which is yun po yung gusto namin na mangyari na hindi lang po sa unit namin. Ito ay maging isang halimbawa, ito po ay maging ehemplo po sa ibang unit na ito pong good mga practices namin na maganda po, malaking tulong po para po magkaroon po na tayo ng mapayapang komunidad lalo na sa mga IP leaders. Mapaabot po natin yung serbisyo po para sa kanila. As may personal background po sa area, marami pa po tayong dapat magawa sa IP leaders at isa po sila na makatulong sa atin masustain kung ano yung gusto nating mangyari. Wala pong ibang makatulong sa IP community kundi sila lang po. Yun po yung mga good practices na nangyari po sa area of operation ng 89IB. Sige nga, ano pa yung mga Juanmar, yung mga, kasi maganda yung overview na yan, di ba? Sige nga, magdetalye tayo. Ano yung mga sensitive, yung mga tribo na sensitive na huwag mong gawin pag nandyan ka sa loob ng tribo. Isa-isahin nga natin para lang sa education and training na ating mga kapwa sundalo. Bawal na bawal po sa tribo. Yung unang-una dyan, yung magmura. Pagmumura sa tribo. Very sensitive sila sa pagmumura. Then, yung kultura nila, iba-iba po tayong kultura. Yung sa kanila po kasi, for example po, yung paano sila, yung kinakain nila, ano yung sinasamba nila, kinakain nila, sinasamba nila, yung pinapaniwalaan nila. Dapat po respeto natin kung paano sila magsamba, sino yung sinasamba nila, yun yung tinuturo. Isa-isahin nga natin yon. Sige, kinakain. Ano bang kakaibahan ng kinakain ng tribo versus? Yung kinakain po ng tribo, yun lang po nakikita nila sa environment nila. Wag po nating sirain yun. Mostly kasi sa tropa, pag dumaan sa mga area, kung nag-harbor tayo, kung ano yung pinuputo natin, which is hindi natin alam, kinakain pala nila. Masisira po natin. Yung mga ilong nila, dyan po sila nabubuhay. Wag po nating sirain. Lalo na sa mga pananim nila na nasa bundok, nasa mga sitio or mga bundok. Mostly sa tropa, pag naglalakad yung kasundaluhan natin, kung ano-ano kung saan makadaan, daanan nila. Pero sa amin, tinuturo natin na wag abusuhin. Doon sila nabubuhay. Pangalawa, yung pagsamba nila. Isa area namin ay iba yung religion ng tribo dito. Wag po nating gawing harbor site
yung lugar na sinasambahan nila. Example, ano ba itsura ng lugar na pinagsasambahan ng tribo? Bali po sir, yung pinagsasambahan na parang isang kubo siya na nasa strategic place siya, nasa taas, na wala pong ibang bahay, kundi yun lang po, doon sila nagsasamba. Bawal na bawal po tayo doon na makaduyan, bawal na bawal tayo doon na magtambay kasi banal po yun para sa kanila. Anong indicator? Kasi di ba, ang church may indicator ka, may cross, ang mosque may indicator ka rin. Anong itsura ba ng itsura po ito siya parang kubo. Kaya po importante po pag nasa barangay tayo, yung FPIC, kasi tinuturo po yung prior information consent. Sabihan po natin si Dato, yung mga IP leaders, na ano yung purpose natin, ituturo din po nila kung ano yung mga bawal. Kasi magkakaiba nga naman bawat tribo. Yes, yung sir, magkaiba po sir. May mga tribo po dito na medyo civilized, pero mostly po sir sa mga nasa taas, dun, alam naman natin na doon tayo nag-ooperate sa taas. Doon tayo nakapag-focus sa mga JIDAS. Mostly uneducated pa, makaluma pa rin yung sinusunod nila. Yun po yung dapat natin na pag-aralan kung ano ba yung mga bawal dun sa area? Kasi kanya-kanya, iba-iba po yung bawal sa bawat tribo po. Bawat tribo. O sige, ancestral domain. Kasi nabanggit mo, alam natin yan. Ano ba yung pagkaintindi mo sa ancestral domain para lang mas ma-inform yun, lalo na yung mga, ano yung basic na kaalaman dapat ng isang sundalo or sino man naakyat ng bundok about ancestral domain? Itong ancestral domain po sir, ito po yung lupa po ng pamamamayari ng tribo. Ito po may sarili po silang yung certificate of ancestral domain title. Ito po yung nakatitulo para po sa mga tribo. Kadti. Dito po nila na-exercise yung rights nila. Ito pong lupang ito sa kanila po to. Kaya po dapat malaman po ng tropa kung saan po yung lupa ng ancestral domain. Para po alam natin kung ano yung mga batas po sa loob ng ancestral domain. Hindi po tayo basta-basta magputol ng kahoy. Hindi po tayo basta-basta manira ng resources na nasa loob. Kasi bawal po yun sa tribo. Kasi yun din yung isang nagiging issue na malaki, yes, di ba? Yes, sir. Paano siya nagiging issue nga na of course, in-exploit din ng kabila. Yes, sir. In-exploit din ng kabila po, sir. Yun po yung naging problema pag mapasukan na po ng kabila. Kung ano po yung nagawa ng sundalo, i-exploit nila, lalaki yung issue. Nagagalit po yung mga tribo. Nasisira po yung imahe ng sundalo. Kaya po, ingat na ingat po tayo pag nasa ancestral domain tayo kasi marami pong bawal. Kailangan po natin yung sundin. Pero wala naman kasing muhon yan na kasi laki-laki ng ancestral domain kasi, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Na hindi mo basta-basta alam yan, hindi na wala naman bakod. Actually, sir, hindi natin basta-basta makikita yung boundaries. Pero kung nasa loob ka, sir, may tuturo naman po lang, sir, kung saan yung mga boundaries. Lalo na, mostly mga boundaries, ilog, yung daan, bundok, yun yung po yung mga boundaries, sir. Kadalasan boundaries. Ano sa experience mo and then sa yung one of the main reasons bakit naging successful kayo dito sa 10ID yung mga lumad o IP na dating tao, naging matagal na tao ng mga commander dito na NPA katulad ni Naparago ay napabaliktad nyo, napasurrender nyo. Sa pakiki-interact mo sa kanila, ano yung mga natutunan mo about yung kanila, motivation nila, bakit sila nag-NPA, ba't nagtagal sila, ba't bumaba sila eventually? Ang tribo, sir, kung sino yung inaasahan nila makatulong sa, sino yung akala nila makakatulong sa kanila, dun sila. Nung dati kasi, hindi nila nakikita yung presensya ng sundalo. Yung presensya ng gobyerno, hindi masyadong nakarating sa taas. Kaya, ang alam nila, ang NPA, yun yung totoong gobyerno. Kasi wala namang kaibahan. Ang NPA, pagpasok, tinatanong yung problema nila. Nagkakaroon ng services. Akala nila yun na yun. Hindi nila alam
yun lang yung umpisa para magamit sila, ma-organize sila. And then, based sa experience naman namin, nung makipagsalamuha kami, kung maging totoo ka sa kanila, makita nila yung totoo ka. Alam nila na totoo yung layunin, maganda yung layunin ninyo. Doon nagsimula yung tiwala ng tribo sa mga sundalo. Pero paano nyo pinakita yon? Like ikaw, personal ano mo? Sige, yes, sir. Punta tayo ng Pakibato. Yan yung pinakamabigat na, yes, sir, na area eh. Sige, ikwento mo nga yung personal experience mo doon. Yes, sir. Personal experience ko po ng Pakibato, sir. 2 years po ako ng Pakibato. Pagpasok ko po, sir, buhay na buhay pa po yung armado. And then, ang ginawa ko lang po, sir, kinausap ko po ng maayos, pinakita ko po na sinabi ko lang po na totoo yung pakay ko sa tribo. Kung anong mangyari sa amin, accept namin yung mangyari sa amin. Konsensya na lang nila kung ano yung kapalit doon. Basta nakita nila ang pakay ko as a tribo na para sa kanila, hindi ko personal. Sinunod ko ginawa ko yung nararapat para sa kanila. Tinulungan ko yung community para magkaroon ng yung organized into people organizations. Pero balikan nga natin, sige, nung una pa lang, meron bang resistance sa'yo na unang pasok mo, di ba? Yes, pero sir, yes, pakilala mo, tribo ka. Pero yes, sir, yes, sir. May resistance ba sa'yo? Kasi yung mga SF sa Lianga, tinatapon, halos itaboy sila ng community eh. Yung dito ba sa Pakibato? Wala naman po, sir. Doon po ako nagpapasalamat at nakikinig sila. Agad-agad? Yes, sir. Kinausap natin ng maayos. Nung una, medyo doubt sila. Kung totoo ba yun, kasi alam mo naman, ang daming sundalo. Pagpasok ng sundalo, tinatanong yung problema. Ibang sundalo noon, tinatanong yung problema. Hindi naman na-actionan. Hindi na-actionan. Ang ginawa po natin, sir, immediately pinapaabot po natin, sir, sa tulong po ng local government ng Davao, sir. Na-address naman yung problema nila, sir. Kaya mas mabilis, sir, na alam nila na totoo yung layunin ng unit na nasa loob, sir. So, ganun lang ka-basic? Yes, sir. Yes, sir. At samahan mo talaga sila sa loob, sir. Samahan mo kumain yung ginagawa din ng NPA na Port Together Tactics. Like ikaw, sige, ano mga ginawa mo mga techniques na looking back, di ba, na maaaring matuto rin yung kapwa natin sundalo. Looking back, ano yung mga techniques na ginawa mo? Kung ano yung ginagawa ng NPA, sir, yun din yung ginagawa ko. Kasi yung NPA, sir, alam natin na hindi totoo yung sa kanila. Ba't nakukuha nila? Paano kaya sa atin na totoo yung tama yung ginagawa natin? Ba't hindi natin makuha? Ipadama namin, sir, yung ginagawa nilang samahan mo silang kumain, samahan mo silang makipagkwentuhan. Hanggat makuhulog sila, makuha mo yung loob nila, sir. Yun din po yung ginawa ko nasa loob ako ng community. Kasi Pakibato is Pakibato talaga. Yes, sir, talagang yes, sir. As in Parago kingdom ng pagkatagal-tagal. Yes, diba? sir, yes, sir. Kaya ko tinatanong kasi parang hardcore ang mga tao. Yes, sir, yes, sir. Which is, totoo yun, sir, ang matigas ang tao, sir. Pero, yun yung good practices ko, sir. Yung mga good practices mo pa para matutunan. Yung isa pong ginawa ko, sir, nag-focus po ako sa religious activity, sir. Nagkaroon po ako ng religious activity, sir. Mostly, sir, kahit naman sino dito sa kultura ng Pilipino, sir, kahit hindi yan pumapasok sa simbahan, naniwala sa Panginoon yan, sir. Yun yung ginamit ko dito. Religious activities na, yes, na religion nila, hindi naman Christian. Christian, sir, wala naman. Yung iba, sir, pumapasok naman, sir. Yung kahit iba yung religion nila, sir, parang na-unite naman po sila, sir. Ini-invite namin, sir. Yun yung isang practices namin, sir. Ganun. Kahit saan ako, sir, dala-dala po namin yung religious activity, sir. Dahil madalang sa isang sundalo, sir, na yun yung pinakaunang gawin sa loob. Hindi. Ako minsan, ako rin ngayon habang ini-interview kita, parang kahit ako, parang okay yan, na-approach siya. Yes, sir. Yun yung una, sir, kasi nakikita ko, sir, yung kaibahan.
bawat pasok nasa enlisted personnel ako, sir. Pagpasok natin, sir, unang tanong natin, saan yung kalaban? Which is, alam na nila, sir, na yun talaga yung tanong. Yun lang ang pakay mo rin. Yun na yung pakay mo. Kung yun yung tanong mo, ibig sabihin, whole duration na nag-stay kayo, hinahanap mo kalaban. Pero pag tinanong mo, sino ba yung Christian dito? Saan kayo nagsisimba? Hindi nila namamalayan, sir, na unti-unti yung galit nila sa gobyerno nawawala unti-unti. Dahan-dahan sila na nakukonvince. Kasi entry point mo yung religion nila. Yes, sir. Yes, sir. Kasi yun yung weakness ng tao, sir. Mostly, sir. Yun yung weakness ng tao, sir. Ikaw nga, weakness ba yan ng IP? Yes, sir. Yes, sir. Ano? Sa IP, sir, ito yung namin, sir. Dito, sa tribo namin, sir, doon naging, doon kami nakuha ng sir, medyo maaga kami na-civilize, sir. Kasi doon sa religion, sir, yung dala ng foreign country, sir, na nag-introduce ng religion, sir. Kaya doon ko rin nakita, sir, na pwede siyang maging magandang approach para sa community. Magandang gawin to. Kasi both files na sa atin, sir. Yung tapang andyan na nakabuilt niya. Kaya nga nag-trade tayo, sir. Tinuturuan tayo maging matapang, lumaban. Pero hindi tayo tinuruan ng soft approach, sir. Na pagdating natin, hard approach kagad. So ikaw, soft approach ang pasok? Yes, sir. Soft approach yan para hindi matakot yung sir. In-organize ko yung pastors sa community. Sila yung katulong ko, sir. May mga membro yan, may mga tao sila, sir. Sila mismo, sir, ang nagsasabi na kung ano yung, nakabase man tayo sa Bible, sir. May mga verse sa Bible, sir, na nagtuturo, sir, na kung ano yung dapat paniwalaan natin. Yung kabilang gobyerno ba o itong gobyerno natin ngayon. Yun yung ginamit din natin, sir, which is effective, sir. Very effective po, sir. Binabalik mo sa Bible? Yes, sir. Kaya malaking tulong yung mga religious sector, sir, para ma-maintain yung peace and order. Hanggat ngayon, sir, nasa sustaining phase na tayo, sir. In-introduce pa rin namin, sir. Which is bihira sa isang sundalo, sir, na pumasok na ganun yung approach. Talaga as in. Yes, sir. Sa dami na yung na-interview ko, ikaw yung una na yan ang main, religion ang main pasok mo. It's, Yes, sir. Kasi bago ako pumasok, sir, pumasok sa loob, sir, pinag-aralan ko, bakit sa dami naman ng sundalo, ilang years na ng sundalo, hindi pa natin makuha yung loob ng tao. Dekada, actually. Lalo yes, sa pakibato. Yes, iisa yung approach natin, daan sa tapang, interview, interrogations, which is, alam na rin ng civilian yun. Samahan tayo sa sinasagot nila kung ano-ano, naniwala tayo, which is, hindi pa natin nakuha yung loob niya, sir. Which is, doon tayo natatalo sa kabila dati, sir. Nakuha natin yung katawan, pero yung spirit, sir, hindi natin nakuha. Unahin muna natin yung spirit, sir, yung katawan will follow, sir. Galing Galing na approach mo. Ano pa mga iba mo pang soft approach? Yung approach ko, sir, ibang approach, sir, yung regarding na dun sa tribu, sir, yung batas ng tribu, sir, yung sa 8371, sir, tinuturo natin yung rights nila, sir, na hindi sila dapat, sila mismo ang mag-govern sa kanilang community. Kasi pagpasok ng kalaban, sir, ini-organize sila. Alam naman natin dun sa basic na barrio module na kung sino yung nag-govern sa kanila. Hindi naman talaga sila. Ginagawa lang silang membro. Ang ginawa natin, sir, tinuturo rin natin sa kanila yun, sir, na kung dapat, kung ano yung dapat gawin. Naka-base tayo dun sa 8271 ng Ipralo, sir. Ipralo. Yes, sir. Yun lang yung, yun yung mga best practices na ginawa din namin, sir, which is, nung start, sir, hindi ko alam na effective, sir, kasi study ko man din, sir. Hindi ko rin alam makuha ko yung loob ng tao. Pero kalaunan, sir, dahil doon sa maganda pakikisama rin natin, sir, hindi tayo gumawa ng hindi maganda sa kanila, sir. Hindi tayo ng abuso sa loob ng komunidad. Kaya naging maayos ang pagtanggap din ng tao sa atin. Yung Bagani,
Explain mo nga bakit napaka-effective na ginawa nyo yung... Yes, sir. Yung Bagani, sir, which is ito yung traditional warrior, sir. Bago pa, wala pa yung Philippine Army, sir. Andyan na yung Bagani. Sa kanunuan, sir, may mga dato na, sir. Wala pa. Sige, ano ba yung Bagani muna? And then, paki-explain mo, bakit napaka-effective na nagawa nyo yung... Yung Bagani, sir, yung tribal warrior, sir, ito yung mga security ng isang komunidad. Yung mga dato, bawat dato, sir, is may Bagani yan, sir. Sila yung mga tribal warriors, yung wala pa yung sundalo, sir. Sila na yung si-secure sa isang community. It is nung nakita natin, sir, na nawala siya, sir. Kaya, ang ginawa namin sa unit, sir, nag-reorganize tayo, sir. Hindi naman tayo pwede mag-organize, sir, kasi andyan man yan, sir. Hindi tayo pwede mag-organize kasi maging militarisasyon, sir. Kasi baka sabihin ng kabila, ginagamit kayo ng sundalo. Kaya ang tawag natin doon, sir, reorganize. Ni-reorganize lang natin, sir. Pinaalala lang natin sa kanila na dapat mas maganda siguro na ipagpatuloy natin yung Bagani, no? Buhayin natin yung Bagani, which is ito yung makakatulong para i-depensa po community. Ang Bagani, bago natin ni-reorganize, nagkaroon po tayo ng mga series of lectures, series of activity, para po alam nila kung ano yung main purpose ng Bagani. Malaman nila ano yung functions ng Bagani. Malaman nila ano ba yung ginagawa ng Bagani. Kasi hindi lahat po ng IP na mayroong Bagani. No? Yung iba nakalimutan na nila dahil kinakain na po sila ng sistema. Yung iba hindi na rin sumusunod. Nakalimutan na nila na mahalaga pala ang Bagani para protektahan yung ancestralan, makontinue yung kung ano yung kultura sa sinauna pang panahon. Yun po yung explanation namin sa Bagani, sir, which is gamit siya, sir, kung wala sundalo. Kasi nung na-organize na sila din po mismo ang nag-iikot para protektahan yung ancestralan nila. Hindi na kailangan natin na utusan kasi andyan na sila. Ang ginawa po natin, in-introduce po natin sa mga local government unit sa tulong po ng IP mandatory na suportahan po ng LGU yung pangangailangan ng ating mga Bagani. Yun po yung best practices po na nagawa ng 89IB sa area ng indigenous cultural community dito sa Bukidnon, sir. Well, recognized ka kasi dito sa 89IB na laki na naitulong mo sa 89IB sa yung yes, sir. Nagawa mo sa kapwa mo IB. Yes, sir. Anong kaligayahan mo na nagawa mo? Sir, sa akin, sir, siyempre, sir, masarap din sa feeling, sir, na yung makita mo yung IP na dumadami hindi doon sa partido, kundi dumadami doon sa marami ng sundalong IP, yung nagtuturo mismo sa community. Hindi na galing sa ibang lugar para magturo. May mga teacher na rin na IP na nagpo-produce sila ng teacher doon mismo, sir. May mga sundalo, may ibang mga professional, sir. Masarap din sa feeling namin, sir, na bumabalik kami sa lugar, sir, na kahit wala kang security, pwede kang matulog, pwede kang kumain na hindi ka lasunin, pwede kang makipag-inuman ng kape sa loob ng barangay na wala kang pangamba. Yun po yung very sa amin, sir, yung masarap sa feeling, sir, na ganun yung approach. Dati yung sundalo, yung isang officer pag pumasok, squad yung security. Nung ako, sir, naging testing ko po yun, sir. Nung pumasok ako, wala po akong escort, sir, wala po akong security. Pumapasok po ako sa area para matest ko po kung ang tao po ay para sa atin or hindi. Yun po yung magandang nangyari po sa area, sir. Galing naman. Captain Jomar Intagoy, yes, 89IB.